Okey, okey, 'yan. Pagkatapos, sa i-ano din po natin sa ating group, 'yan, sa group natin. Jean Mirapuente, hello, Madam Admin Rich. Hello din sa'yo, Jean Mirapuente, maraming salamat sa pag-drop by sa ating live, 'no, 'yan. Salamat po sa panonood, 'yan. So, share lang tayo sa ating, group para ma-notify yung ating mga, ah, kasama 'no, na tayo ay naka-live, 'yan. 'Yan. Kayo din po baka gusto niyo pong i-share ang ating live sa inyong, Facebook, sa inyong, mga friends or kung meron kayong group 'no. Okey po ba yung ating ano, ating audio? Tingnan nga po natin yung ating audio kung okey. Dali, sandali, ah. Tingnan ko lang yung aking audio kung okey ba. Ay, okey. Sandali. Ah, kasi ang, sandali, okey, tignan natin kung okey ba ang audio. Okey, saglit po, titignan ko lang ang aking audio kung okey po ba. Titignan ko lang ang aking audio kung okey po ba. Okey, okey naman siya. Titignan ko lang ang aking audio kung okey po ba. Okey, okey. Okey, okey naman ang audio natin, 'yan. So, okey pong audio natin, puwede na tayong magtuloy, 'yan. Salamat din kay Magic Uy, loud and clear po, 'no? Sabi ni Pogi, sabi naman ni Magic Uy, okey, marami pong salamat, 'yan. So, okey naman pala ang ating audio. So, ngayon po ay mag-start na po tayo sa ating talakayan, 'no? So, sino po ba dito sa inyo ang, um, ipinanganak na kumbaga ipinanganak na, ang pangulo ay si President Marcos Sr. na? Or sino ba sa inyo ang ipinanganak na wala pa si President Marcos Sr., 'no? So, ako po, pinanganak po ako, ang presidente po ng Pilipinas ay si President Marcos Sr., 'no? So, ibig sabihin, um, nung ako po ay pinanganak, wala pang martial law 'no, hindi pa siya nagdedeklara ng martial law, kasi yung martial law 1972. So, pinanganak ako earlier 'no, earlier po ako pinanganak, mga 60s 'yan. So, 60s po ako pinanganak 'no, 1960s. Bahala na kayong mag-isip kung 1962, 63, 64, 65 hanggang 69, basta 1960s po ako pinanganak 'no. So, naabutan ko po ang, ating pangulo 'no, Ferdinand Marcos Sr. At eto nga po ang masasabi ko, total malapit na po ang September 21. Alam naman po natin sa September 21 andiyan na naman po yung, pag-commemorate 'no, pag-ala-ala sa martial law. At nandiyan na naman po yung mga never again to martial law, yung mga, ibinabalik na naman yung mga nakaraan na mga martial law victim di umano 'no. So, malapit na po ang September 21. So, tatalakayin natin ngayon ito, hindi po para sa martial law 'no, kundi atin lang pong ikukumpara. Kasi um, bilang isang tao, Pilipino na ipinanganak ako na wala pang martial law, hindi pa nagdedeklara ang ating Pangulong Marcos ng martial law, ay naabutan ko po na masasabi ko na maganda naman po 'no, ang martial law.
At eto nga po ang atin pong pamagat ngayon ay tungkol nga po ito 'no, in connection sa mga nangyayari ngayon na mga, ah, korapsyon sa gobyerno patungkol po sa mga proyekto 'no. So, after EDSA nagkawindang-windang ang mga projects ng gobyerno. Yan po ang aking masasabi 'no, after EDSA. Nung nawala na po si President Marcos Sr., nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno. Bakit ko nasasabi yun? Mga kaibigan, unang-una sa lahat 'no, ah, sandali basahin natin si Lunita Batang, "Maganda palakad ni Apo Lakay, walang patayan at nakawan, 1954 ako." Wow! Lunita Batang, 1954 siya. So, senior na talaga 'no? Salamat po sa panonood. Ah, si Pogi pero po hindi halata madam. Salamat, ayan. Si Magic Uy, buong 70s, San Sebastian College Elementary High School ako. Yan, so mga nabuhay ito 'no, sa panahon ni Apo Lakay. Marshall Ramos, pinanganak ako 1059. 1059 baka 1959 'no, nagkamali siya ng, sulat. Malabo din siguro yung mata, katulad ko 'no, na nagkakamali sa aking pagsulat, 'yan. Hill Belando, PBBM dapat, one term pa po para makita ang bagong Pilipinas, yes or no? Sana nga 1 to 2 terms pa, eh, 'no, kasi para talagang maayos ng husto ni PBBM itong, Pilipinas kasi nga, ngayon kita niyo naman 'no, si PBBM talaga ang nag-aayos sa Pilipinas. And Pogi watching from Zambales, hindi pa po ako tao noon. So bata pa siya 'no, bata pa si Pogi. 'Yan, buwagin na ang DPWH, direct na sa mga mayor, sila ang nakaalam sa kanilang lugar. Correct, tama po 'no, 'yan. So, Noel, totoo 'yan, yung nawala si Apulacay nagkawindang-windang na ang project ng gobyerno, totoo 'yan. 'Yan, tama po kayo 'no, at si Tony Santos. 'Yan, okey. So, ngayon mga kaibigan 'no, eto nga, nung nawala na po si Apulacay, nagkawindang-windang na ang mga proyekto ng gobyerno 'no, talagang pangit na, pangit na yung ano, yung andiyan na yung mga, korapsyon, yung mga substandard na mga, proyekto 'no, yung mga materyales, mga tinipid, mga kaibigan 'no. So, isa po ako din sa naka-witness niyan mga kaibigan 'no, na that was 1986 mga kaibigan 'no, na ito yung wala na si, President Marcos Sr. no, 1986, 1987, 'yan, 1988 'no, wala na po dito si President Marcos Sr. Na-witness ko 'yan mga kaibigan kung paano po magnakaw ang mga contractors 'no. Yung na-witness ko ay sa housing 'no, sa housing po 'no ng gobyerno. 1987, 1988, 1989 'no, yung amin pong, lugar namin na, tinitirhan that time ay doon po kami inilagak 'no. Ah, Matagal na kami dun pagkatapos, nagkaroon ng proyekto dun ang gobyerno. Mga 1987, 88 ito mga kaibigan, nagkaroon ng proyekto housing projects. At dun ko po nakita kung paano magnakaw yung mga kontraktor, yung mga, ah, yung mga contractor firms at yung mga project manager 'no. Paano ko nakita kung paano sila magnakaw. Eh, mga kaibigan 'no, meron kaming mga nakikilala dun na mga project manager. Alam niyo ba mga kaibigan, yun bang tipong ang dapat na, ah, bilhin na mga or ilagay na mga semento ay halimbawa 'no, sa isang kalsada dapat na, ah,
kumuha sila ng semento na halimbawa halimbawa lang 'to ha, 2 truck 'no, para mailagay doon sa mga kalsada. Ang nangyayari mga kaibigan, yung semento na inilalagay doon sa mga kalsada ay kalahati lang nung truck at yung iba na mga semento ay ibinebenta. Literally gano'n po ang ginagawa ng project manager 'no, ng kalsada na yon na ginagawa, mga kaibigan 'no. Nalaman ko po 'yan kasi siyempre, nakilala namin yung project manager pagkatapos along the kuwentuhan, nabubuko yung mga ano, yung mga ginagawa 'no. So, 'yan po mga kaibigan literal na pagnanakaw sa gobyerno, sa mga proyekto ng gobyerno. Pero bakit ko masasabi na sa panahon ni President Marcos tila hindi uso ang pagnanakaw sa mga proyekto 'no, yung mga proyekto, bridges, yung mga daan, yung mga sa mga housing. Bakit masasabi ko na mukhang hindi yata uso ang nakawan 'no, sa proyekto ng pamahalaan sa panahon ni President Marcos. So ito mga kaibigan, ayon ito ha, yung mga sasabihin ko ngayon ay ayon sa aking mga observations 'no. Kung kayo ay meron din observations, puwede niyo ring sabihin dito at i-discuss din natin 'no. So, housing pa po dapat sa mga mayor na din para wala ng dadaanan ang pondo ng bayan. Maganda din 'yan 'no, na talagang sa LGU na lang dapat, 'yan, ang mga proyekto, 'yan. So, eto mga kaibigan 'no, sa panahon po ni Apo Lakay masasabi ko na mukhang hindi naman talaga uso yung korapsiyon pagdating po sa mga proyekto. Kasi napansin ko na sa mga proyekto na ginawa ni President Marcos Sr. ay talagang matitibay. Matitibay, ang mga materyales ay talagang mga matitibay at hindi talaga tinipid. Makita niyo naman siguro mga kaibigan 'no, yung mga tulay na ginawa ni Apo Lakay ay hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin at talagang nagagamit pa rin. Yung mga highways, yung mga silid-aralan na ginawa 'no, mga universities, yung mga paaralan na ginawa sa panahon ni Apo Lakay ay buhay na buhay pa rin. Na sabi nga ni PBBM nung nag-inspeksyon siya ng mga paaralan ay nagulat siya kasi marami ginagamit pa rin yung sa mga paaralan na at mga classroom na pinagawa pa ni President Marcos Sr. at hindi pa daw nare-renovate. Kumbaga, kung ano siya nung pagkagawa noon ay gano'n pa rin hanggang ngayon. Ibig sabihin napakatibay mga kaibigan. Kita naman natin 'yan, proven natin 'yan sa mga tulay at kita niyo maging yung binabatikos ng mga yelo, yung Bataan Nuclear Power Plant na sinasabi nila na hindi daw matibay, na hindi daw maayos ang pagkakagawa at, may korapsiyon daw at saka itinayo daw sa fault line at marami pa daw problema. Pero makita mo mga kaibigan, Bataan Nuclear Power Plant ilang taon na, ilang dekada na, nakatayo pa rin, matibay na matibay, ang dami ng lindol na dumaan, ang dami ng dumaan na mga ulan, baha, bagyo, pero ang Bataan Nuclear Power Plant ay talagang nakatayo pa rin, matibay na matibay. Kaya nakakapanghinayang kasi hindi nagamit, kung sana nagamit ito, baka tuloy-tuloy ang ating pag-unlad. Kasi during that time mga kaibigan, tayo yung nauna sa Southeast Asia na magkaroon ng nuclear power plant, pero hindi lang siya ginamit. Hindi siya pinaandar ng Aquino government. So, makita natin, tignan niyo yung mga tulay ngayon. Lately nga lang 'di ba, may bumuho na naman na tulay, parteng Bicol. Oh, gawa na naman ng past administrations. So kung titignan natin yung mga tulay na mga gawa ngayon ng mga bago 'no, ng mga nakaraang administrasyon, ang bilis na masira. Pati yung mga kita niyo mga kaibigan 'no,
may mga bahay din, mga housing units 'no, na gawa din ni Duterte na ibinabalita pa nga sa Channel 7 sa mga balita na hindi pa man nagagamit ay wasak-wasak na yung mga lababo, ay nagka-crack na yung mga walls at talaga namang ang pangit na, hindi pa nga nagagamit, nagbabagsakan na yung mga semento. So, kitang-kita natin dito mga kaibigan na after President Marcos Sr., nagkawindang-windang ang mga proyekto ng pamahalaan. Yung bang tipong magtatanong ka, akala ba natin, akala akala natin ng sambayan ng Pilipino na ang problema ay si President Marcos Sr. Akala natin, eh, kapag inalis natin si President Marcos Sr. ay okey na ang bansa natin, mawawala ang korapsiyon na sinasabi nila, mawawala yung mga pagnanakaw, mawawala yung ganito, ganyan, ganyan, kung ano-ano pang mga pinagbibintang sa ating Pangulo, President Marcos Sr. Pero iba po ang nangyari kasi nung nawala na si President Marcos Sr. after EDSA, nagkawindang-windang ang lahat ng mga proyekto ng gobyerno. Real talk lang tayo dito mga kaibigan, wala tayo ditong sugarcoating, wala tayong kasinungalingan. Ito, tanungin ko kayo, oh, saan kayo makakarinig, makakabalita na yung mga tulay na pinagawa ni President Marcos Sr. ay nasisira? Lately merong nasira, oo, yung isang bridge 'no, sa may Cagayan. Pero ginawa yun 1969. Oh, so kailangan lang yun ng at saka yung pagkasira niya hindi buo, konting ano lang, kumbaga hindi lang kasi na-maintain. Pero ilang dekada na napakinabangan at hindi nasira. At bakit lang nasira yon? Dahil sa sobrang pagbayo ng napakalakas na bagyo. Pero hindi talaga siya nasira totally. Kaunting part lang ng tulay ang medyo bumigay. Kailangan lang talaga ng maintenance at hindi na-maintain ng mga sumunod na administrasyon. So, ibig sabihin gano'n po katibay ang mga proyekto dati ni President Marcos Sr., gano'n siya katibay. Hindi siya bumibigay kahit na napakarami ng nagdaan na mga bagyo, baha, lindol, anumang mga dilubyo, pero buhay na buhay pa rin at nagagamit pa rin ng sambayan ng Pilipino. In short mga kaibigan, bawing-bawi na tayo sa buwis. Dun sa buwis na 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 nakuha sa atin dahil doon sa mga proyekto na yun, bawing-bawi na ang sambayan ng Pilipino. Kaya nga kung titingnan natin mga kaibigan, yung sinasabi nila noon na utang, pag-alis ni President Marcos Sr., maraming utang, maraming utang. Pero kung titingnan niyo mga kaibigan, bawing-bawi. Dahil yung mga proyekto na pinagawa ng Marcos administration hanggang ngayon ay napapakinabangan pa. Tanungin ko kayo, after President Marcos Sr., sino ang gumawa ng mga dams? After President Marcos Sr., sinong administrasyon ang gumawa ng dams? Dumadami ang tao, walang administrasyon na gumagawa ng dams, kaya nagkukulang sa tubig. Ang pagkakaalam ko may ginawa ang Ramos administration, isa. 'Di ba? Isa lang, after President Marcos Sr., isa lang ang gumawa ng dams, yung Marcos administration, Ramos administration. After that, wala na. Pero ngayon sa panahon ni PBBM, gumagawa na naman ang pangulo natin ng maraming dams. Kasi nga, dumadami ang mga Pilipino, dumadami ang pangangailangan natin sa tubig, wala namang mga presidente na gumawa ng dams. Kung ano lang yung ginawa ni President Marcos Sr., yun lang. Yun lang talaga, wala nang ibang gumawa. Katulad na rin ng mga power plants. After President Marcos na gumawa ng 20 power plants. After President Marcos Sr., sino ang pangulo na gumawa ng power plants? Wala.
Ano ginawa ng mga Aquino? Nagbenta. May mga power plants si President Marcos na ginawa na binenta. Pero kung sasabihin mo na gumawa sila ng power plants, hindi. After President Marcos, wala na ni isang presidente ang gumawa ng power plants. Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, eto na naman, gumagawa na naman. At ang ginagawa ngayon ng ating Pangulo, 200, take note, 200 power plants. Mga geothermal energy, solar, wind, at iba-iba pa. So yan mga kaibigan, tatak Marcos talaga. Ang nagpapakinabangan ng mga Pilipino ay tatak Marcos, mga proyekto na gawa ng mga Marcos. Di ba? So yung tao na inaakusahan natin ng diktador, siya yung dahilan bakit tayo nagkaroon ng mga kuryente. Siya din ang dahilan bakit tayo nakakainom ng tubig, nakakapaglaban, nakakapagluto. Siya din ang dahilan kung bakit naging maayos ang buhay natin dahil sa taong ito na inaakusahan nyo ng diktador. Tanungin ko kayo ngayon, sino ang nagpagawa? Sinong administrasyon ang nagpagawa ng mga specialized hospitals? Lung Center of the Philippines, Philippine Heart Center, Children's Hospital, Kidney Institute. Guys, wala kang makikita na ibang pangulo, na ibang administrasyon na nagpagawa ng mga specialized hospitals. Alam niyo kapag pumupunta ako ng Batasan, no, Congress, siyempre madadaanan mo yun, no? Lung Center, sisigaw yung konduktor, Lung Center na, Lung Center. Maraming bababa sa Lung Center. Mga pasyente, pupunta sila doon. Tapos, National Kidney Institute, bababa. Yung mga kababayan natin, magpapagamot sila doon. Children's Hospital. So, nasasabi ko sa sarili ko, wow, gamit na gamit ang mga pinagawa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Gamit na gamit. Talagang walang iba na gumawa nito. After Apo Lakay, wala ka nang makikitang Pangulo na nagkaroon ng, kumbaga, ng concern sa mamamayang Pilipino para magpagawa ng mga specialized hospitals. Talagang Marcos lang ang mayroong malasakit. Talagang Marcos lang ang may malasakit sa sambayan ng Pilipino para magpagawa ng mga ganitong specialized hospitals. At talagang Marcos lang ang talagang nag-ayos, nagpagawa ng renovation sa Philippine General Hospital at nagpagawa pa si FL Imelda Romualdez Marcos ng maraming buildings para palawakin ang serbisyo ng Philippine General Hospitals. At ngayon na naman, ginagawa na naman ito ng ating First Lady. Sabi ko, wow, Marcos lang talaga. Ang daming nagdaang Pangulo, mga kaibigan. Pero never, wala ni isa sa kanila ang nakaisip na magpagawa ng specialized hospitals. Pero ngayon, ang Pangulo natin nagpapagawa, Cancer Center. Philippine Cancer Center. At hindi lang dito sa Metro Manila, meron din sa mga